ko daw po yung mga ina-advise ko po sa kanila, kung kailan po sila may high blood o kung paano po malulunasan yung kanilang high blood. Nakakalimutan daw po kasi nila. Heto na po ang inyong pakiusap sa akin. Handa po akong mag-share. Ito naman po ay hindi po pagyayabang. Ito po ay matagal ko na pong experience sa aking paghahanap buhay. Paano nyo nga po ba malalaman kung kailan kayo may high blood? Gusto nyo po bang malaman? Tuturo ko po. Paano rin po ba malulunasan kapag po kayo ay may high blood? Isa din po yan sa akin pong tatalakayin at isi-share ko po sa inyo ang aking mga experience sa mahabang panahon ko po pagte-therapy. Ang totoo po, 5 years old pa lang po, hilot na po ako ng hilot or tuldok na po ako ng tuldok sa aking inang. Ganyan po, lumaki po ako sa paghihilot. Yung napakahalaga po yung tiris, yung ganyan po, ganon, yan po. Pero inyo po, yung pala po pagtiris-tiris ko na yan, may pangalan pala po. Yan pala po ay 12 cranial nerves. And yun po pag-usapan po natin yung tungkol sa high blood. Paano nyo po malalaman kung may high blood kayo? Ganito po ang inyong gagawin. Ito po ang inyong mga daliri. Ganyan po ang position. Ilagay nyo po sa inyong tainga. Yung pong tinatawag nating butong mura, ganyan po. Pag yan po ay masakit, mayroon po kayong high blood. Yan po. At yung iba po ay sobra na po talagang tigas. Palambutin nyo po. Basta po, lagi nyo pong ganyan taas baba. Wag naman po sobrang diin ang pindot kasi pwede pong mamaga or magpasa. Basta po, i-relax nyo lang po. Ganyan lang po. Pag po may high blood kayo, masakit po yan. Huwag nyo pong bibitawan. Hayaan nyo pong kusang gumalaw po ang inyong daliri. Ganyan-ganyan po. Basta pindot-pindot lang po kayo. Tapos huwag nyo pong masyadong ididiin kasi nga po magpapasa. Magkukulay violet po yan. Yan lang po yung para lang po malaman nyo kung meron po kayong high blood. At napakalaking tulong po niyan pagbatak-batak po sa inyong tainga. Subukan po ninyo dahil pagka po yan ay masakit, meron po kayong high blood noon na talaga naman po nagpopondo po ng sakit at karamdaman o magiging sanhi at dahilan po para po kayo ay madoktor. Ito pong sineshare ko sa inyo ay isa pong mahalagang experience ko po sa aking pagte-therapy. Hindi po ito pagyayabang kundi ito po ay isang karanasan na na-experience ko nga po sa kung kani-kaninong tao na aking mga kliyente at kung saan-saan pong lugar. Napakalaki pong tulong. Sa kapag po nagiinit din ang inyong tenga, yan din po ay sign ng high blood. Basta po, ganyan lang po. Magbabataas lang po kayo sa inyong tainga. Kahit po ganyan lang, pwede po pa ganon. Ganyan. Ang mahalaga po ay mapindot po ninyo ang inyong tainga. Yan po. Tapos nga po, pagka po masakit na ganon, basta po wag po kayo, pag po ganyan napipindot po kayo sa inyong tenga, wag po kayong pipindot sa ibang parte na inyong katawan dahil maari nyo po yung ikapahamak dahil nga po may high blood kayo. Yun po. Dapat po ay dito lang po kayo sa ulo magpo-focus. Yan po. Tapos po, kung meron po kayong suklay, yan po, suklay lang po kayo ng suklay ng ganyan, padiin-diin po. Ganyan po. Makakaginhawa po yan at makaka-relax po sa inyong ulo. Napakarami pong sakit at karamdaman ng inyong mapapagaling. Yan po. Ganyan-ganyan lang po kayo. Saka po, yun nga po, tiris-tiris, ganyan. Tapos po, yung buhok nyo po, bata po kayong ganyan. Ganyan po. O kaya po, ito pong mga daliri nyo, isuot nyo po sa ilalim ng inyong buhok at batakin nyo po pataas. Sa bunutan nyo pong ganyan ng inyong buhok. Yan po ay makaka-relax po sa inyo pong masamang pakiramdam o maaari nga pong nagpo-flow po kasi yung dugo nyo dahilan po ng inyong pagod. Maaari po kayo biglang nag-high blood. May matapakan lang po kayo, yung flowing po ng dugo, pakit na po agad sa ulo yun, Bali po, ang advice ko po sa inyo,
Huwag po kayong hahawak sa batok dito po sa ating brachial plexus or sa 7 cervical po tinatawag. Huwag po kayong hahawak dyan. Kasi po oras po na binitawan nyo yan, yung flowing po ng dugo, ay dito po pumuputok sa likod ng tainga. Yung po ating tinatawag na jugular vein or mga jugular nerve po dyan. Yan po. Diyan po ang madalas pumuputok sa likod ng tainga. Kaya ang mangyayari nga po, huwag po kayong hawak sa batok. Pwede pong dito lang po, ganyan nyo po yung inyong daliri para makontrol po at bumaba po yung dugo pababa. Basta po puro dito lang po tayo sa ibabaw, sa ulo. Hindi po kayo makakarating dapat ng batok para po yung dugo ay bumaba. Yan po ay